Emmanuel, the God with us who saves. Magandang buhay po sa inyo lahat. Welcome pong muli sa ating programang Babalik Ka Rin. Ang ating pong guest, katulad ng nakaraan, ay si Brother Noe Dora. Siya po ay isang dating Pentecostal pastor, ngunit siya po ay naging Katoliko. At ngayon po, nagpapaliwanag siya sa aming pagtatalakayan na ito kung anong paniwala niya noong siya ay isang Pentecostal pastor at kung paano niya nalinawan itong tinuturo ng simbahang Katolika. Nang nakaraan po, ang tinalakay natin, at sana po naliwanagan kayo, ay tungkol po sa Eucharistia, na siyang tunay na katawan at dugo ng ating Panginoon. Amen. Na tinatanggap natin sa misa at iniaalay naman sa Panginoong Diyos kasama na ng ating sarili. Ngunit ngayon naman po, tatalakayin natin ang isa pang mahalagang punto kung saan nagkakaiba ang mga protestante o ang mga born again sa Katoliko. At ito po ay yung tungkol sa pagkukumpisal sa pari, the sacrament of confession or the sacrament of penance or ikatlong pangalan, the sacrament of reconciliation. So Brother Noe, nung ikaw ay isang Pentecostal, ano bang paniniwala ninyo tungkol sa pagkukumpisal sa pare, yung ginagawa ng mga Katoliko? Alam mo, Bishop, sa ating mga tagapakinig, ang aming doktrina, hindi kami magkumpisal sa pare kasi diretso lang kami makipag-usap sa Diyos. Kahit saan kami nakaharap, kasi God is omnipresent, present siya everywhere. Kahit nandiyan kami sa puno ng mangga, sa puno ng niyog, o sa bahay, pwede kami magsabi sa Panginoon na, patawarin mo ako, and then tapos na. Hindi na kailangan ang pare, wala na. Kasi sa aming panindigan, saan ba yun sa Biblia? Wala man yun sa Biblia. Bakit tayo magpunta-punta sa pari? Wala man. Alam mo, Bishop, mayroon akong isang verse na nagbigay sa akin ng liwanag sa Old Testament at isa rin sa New Testament. Oo, pakinggan natin yan. Ang verse na nagbigay sa akin ng liwanag, Bishop, na parang kinakabahan rin ako, yung nabasa ko, yung sa Malakay chapter 2, verse 7. Sinabi doon, Bishop, na, for the priest lips preserve knowledge and instruction. People should go to them and ask my will because they are the messenger of the Almighty God. Okay. So, yun ang nagbigay sa akin ng impact, Bishop, na para akong natamaan sa isang suntok. Kasi imagine ka, sa buong buhay mo na niwala ka na wala sa Biblia, hindi importante ang mga pari. Diretso ka lang sa Diyos. Pero ngayon, sabi sa Biblia na ang bibig sa mga kaparian, nandyan ang kaalaman at ang mga tao kailangan doon sa kanila lalapit at magtanong tungkol sa aking kalooban dahil sila ang sugo sa makapangyarihang Diyos. So doon ako, Bishop, parang natamaan ako ng isang suntok kasi ang mga Katoliko naman kasi hindi nila yun alam. Pag magtanong ako, ngayon, bakit kayo magpunta sa pari ninyo? Saan yun sa Biblia? Of course naman, yung mga Katoliko nandyan sa ano namang masagot nila? Ikaw, dala-dala ka pa ng Biblia. Ang sabi nila, paano kami manlaban nito na may Biblia, kami wala. Saan sa Biblia yung magpunta ka sa pari? Ako mismo ang nakabasa, yung ako lang mag-isa. For the priest lives preserve knowledge and instruction. People should go to them. People should go to them and ask my will. Sa pari pala magpunta. Sabi ko, walang nakasulat na punta ka sa pastor o sa pari. So, doon ako, Bishop, na kapag nilay-nilay sa sa doctrine of That's confusion. very interesting, ha?
ang tinutukoy doon yung mga pari ng mga Hudyo. Oh. Mabuti na i-transfer mo sa pari ng ngayon, Kasi Katoliko. yung tiningnan ko sa Biblia, sabi ni Paul sa Romans chapter 15 verse 16 na I serve Jesus as priest of the gospel. So sa bagong tipan, ang tumatayo sa pagkapari ang mga nangangaral sa ebanghelyo. No? Serving as a priest, sabi ni Paul. Oh, sabi niya sa 2 Corinthians chapter 5 verse 20 na we are Christ's ambassador, be reconciled to God. So sa magitan sa kanila, ang ministry of reconciliation is being entrusted. Good. We are the one appealing to you, be reconciled to God through Jesus. Through us, we are Christ's ambassador. So ngayon, sino itong mga taong ito? Isabi ni Paul sa Romans 15:16 na I serve as the priest of the gospel of Jesus. Naglilingkod ako bilang pari sa ebanghelyo ng Panginoon Jesucristo. So ngayon, sino itong mga taong ito? Doon ko nakita ang tinatawag na Catholic historical connection na itong mga taong ito, walang ibang simbahan na mayroong historical connection sa mga apostoles maliban sa simbahang Katoliko. Ayun. Doon ko, napakalaki ng realization na grabe yun. talaga, Bishop. Very basic yun, by the way, ha? And then, in the New Testament, nagbigay rin sa aking realization, sabi ni Jesus sa kitungin, yung gumaling na siya, sabi niya sa Mark chapter 1 verse 44, sabi niya, do not tell anyone, but go directly to the priest and perform what the laws of Moses prescribe. In other words, Jesus Christ recognized the ministry of the priest. At itong priesthood sa New Testament, nag-prefigure ito sa mga kaparian sa bagong tipan. Ang mga pari sa ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo. Kaya, Bishop, doon ako biglang na iba. Itong mga verse na ito, Bishop, parang biglang nag-iba ang aking pag-iisip na sa paninira ako sa Katoliko. Saan sa Biblia na si Jesus nagsabi na punta ka sa pari? Para kang sinampal sa isang malakas na kamay ang mukha mo pagsabi ni Jesus, do not tell anyone, but go directly to the priest. And this priesthood of the Old Testament prefigured the priesthood of Jesus, which being represented those who are priests of the gospel of our Lord Jesus Christ. As Paul says in Romans chapter 15 verse 16, na I serve as priest of the gospel of Jesus. So, ngayon, sino ngayon ang nangangaral sa ebanghelyo na may karugtong sa otoridad ng mga apostoles? Nag-research naman ako, Bishop. Tininan ko ang aming simbahan. Kailan lang natatag? Nag-umpisa kay Martin Luther. Binalikan ko ang history, Bishop, na ako lang mag-isa nagbabasa. Magbalik man sa Katoliko, parang kinabahan ako. Naghanap ako ng paraan, Bishop, na mag-shortcut, na madiritso kay Jesus, hindi daan sa Katoliko. Wala mang ibang shortcut. Kailangan ka magdaan dito sa history sa Katoliko sa 10th century, how the Catholic Church survived, 7th century, 5th century, dadaan ka man. Tiningnan ko ang history mula sa Council of Nicaea, no, Nicaea, Nicaea, no, ang right pronunciation, Nicaea, the Council of Nicaea. Doon nakita ko ang mga kaparian led by the Pope Sylvester. Sabi ko, Katoliko man to. Hinahanap ko, nandito na ba kami sa mga taong ito? Wala talaga, Bishop. Din sabi ng aking lolo, tayo ang totoo. Tayo ang may kasaysayang karugtong. Sabi ko, ano ba yung sinabi sa aking lolo na preacher din sa protestante na tayo ang totoo, pero saan kami dito sa Nicaea? Saan kami dito sa Council of Ephesus? Doon ako, Bishop, nagliwanag na ang mayroong otoridad na maggagawa sa Sacrament of Reconciliation, walang iba ang simbahang Katoliko. At kami naman, talaga namang tama na hindi kami tumatanggap ng confession kasi wala man kaming authority. Sa sarili-sarili mo na namin itong tatag. Kaya sa amin, Bishop, ang pinakabagay sa amin, sabi ng sa aking mga pastor na hindi lang tayo dyan sa confession, sa counseling lang tayo. Ayun, counseling. No confession. No confession. Pagkatapos sa counseling, Bishop, pinipre-over man, Lord, patawarin mo ang aking... Sabi ko,
Wala yung I forgive you. Wala man kami niyan, pero prayer lang kami kahit anong ma-prayer namin. Oh. But it seems similar. Sabi ko, parang, kasi, like for example, ang isang membro na nakagawa siya ng kasalanan, saan siya komportable mag-confess? Sa engineer? Sa doktor? Sa seaman? Hindi. Doon sa tatay sa Ebanghelyo. Father of the Gospel. At wala mang ibang tatay sa Ebanghelyo. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 4 verse 15 na, I become father to you because of the gospel. To you Corinthians, you have many fathers, but for the gospel, yes. I become your father by virtue of the gospel of Jesus. Tama, okay. So, ang pagtawag na tatay sa Ebanghelyo, karapat-dapat, it's very fitting sa mga kaparian kasi sila ang nangangaral sa Ebanghelyo sa parokya. Ngayon, saan ako komportable magsabi kung meron akong nagawang kasalanan? Doon sa engineer, sa doktor? Hindi. Doon sa tatay sa Ebanghelyo. Kasi siya man magbigay ng guidance. So doon ako na-open, Bishop. At saka, yung aking mga pinagsasabi na wala sa Biblia, actually, ang salita rin ng Diyos ang nagbigay sa akin ng realisasyon na, Noe, you stop talking about that because it is in the Word of God. Kaya doon ko naintindihan. Kaya pala mga pari mag-aral ng ganun katagal because sabi ng Malakay chapter 2 verse 7, their lips preserve knowledge and instruction. People should go to them and ask my will. Then sa amin, Bishop, kung depende sa aming denomination, mayroong 6-month training, pastor ka na. Mayroong 2 years, 1 year. Mayroong iba kahit na hindi nakapag-aral, seminar lang, basta magaling lang manira sa Katoliko, ka kaagad? I-appoint, ordinahan ka kaagad, pastura. Tumawa kami, sabi ng tatay ko, tingnan mo yun, ang daming inordina sa denomination na yun, hindi nakapag-aral ng maayos, pero mayroon lang 5 bersikulo na paninira sa Katoliko, inordina na kaagad. Yung tatay mo nagsabi niyan. Sabi ko, balikan naman natin yun sila si ate, yung mga pastura ba, kawawa naman yun, na mayroon lang 5 bersikulo panira sa Katoliko, inordinahan na kaagad. Mga ganyan ba? At saka pagtingnan natin ang confession, napakaganda sa nasabi ni Jesus sa mga apostoles na, whose sin you forgive, John chapter 20 verse 22 to 23, is forgiven. But those whose sins you retain are retained. Imagine kanyan. So, nandyan ang authority sa mga kaparian. Sa obispo, the fullness of the priesthood. Doon ako, Bishop, nagbago ang aking pananaw. Na kung makagawa ako na mabigat na kasalanan, maghanap talaga ako ng pari. Kung saan yung pinakamalapit. Maghanap talaga ako doon. Kasi, Bishop, nakita ko na pag magbigay ng absolution ang pari, para ma-feel ko ang tinatawag na lumuluwag ang aking bigat sa aking kasalanan na aking nagawa. Parang I feel relieved when the priest pronounced that in the name of the Father, the Son, I absolve you all your sins. Yes. Kasi, Bishop, na-misunderstood man namin yan kasi ang aming doktrina noon, ang pari ang magpatawad. Wrong information ba? Kaya negative kami sa confession kasi anong kapangyarihan ni Father magpatawad siya? Hindi namin naintindihan na ang nagpatawad in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Na wrong information man, Bishop. Ang kumalat sa amin, bakit makapatawad siya? Anong kapangyarihan? Kahit obispo siya, bakit ipatawad niya yung mga tao? Wrong information kasi, Bishop. Tama yun. It is God and Christ to forgive, di ba? Can you imagine me saying, I absolve you, I forgive you all your sins in the name of Teodoro Bacali. Matatawa lang ang mga tao. At kahit ako matatawa ako sa sarili ko, hindi ko siguro matatapos yun eh. Sapagkat alam ko, tama yung sabi ng mga critics ni Christ, na sabing, who can forgive sins but God alone? Yan, totoo yan. Pero ang Diyos, pwedeng kasangkapanin ng tao. Yun, hindi ang tao nagpapakundi. Ang tao ay kasangkapan ng Diyos sa kanyang pagpapatawad. Amen. Katulad, alam mo, madalas tinuturo ko ito kung nagtuturo ko ng catechism sa mga Katoliko. Sinasabi ko sa kanila, eto, may ballpen, merong papel,
tanong ko sa inyo, mapapatawad ba kayo ng ballpen na yan at ng papel? Hindi kayo papatawad. Pero, kung halimbawa, ininsulto nyo ako, no? Ininsulto nyo ako. Tapos, humingi kayo ng tawad sa akin, at sumulat naman ako sa papel, Tama. I forgive you. Naging kasangkapan ng papel at ang ballpen ng pagpapatawad. Pero ang nagpatawad, hindi ang papel at ang ballpen, kundi ang Amen. tao na nagsabing pinatatawad Amen. kita. Ganyan din ang Diyos. No? Ang tao, kasangkapan. No? Kung kaya ng Diyos kung kaya ng taong gamitin ang papel at ang ballpen para ipaabot ang pagpapatawad sa kanyang kapwa-tao, lalo na ang Diyos. Di ba? Isa kanya, minsan kung nangihinay lang ako, hindi naintindihan din ng mga Katoliko kung paano sasagutin Ang ganda na ng pagsagot mo. At saka, Bishop, ang effect sa Sacrament of Reconciliation, nakita ko na, kasi ako personally as a pastor, dahil nakaaral ako na medyo matagal sa Bible School, mayroon kasi akong pride no? Pero nakita ko na during the absolution, parang uhugasan ka sa lahat mong mga alinlangan, sa lahat mong mga pride na nagdevelop sa puso mo, at parang magiging malinis ka, na kaya kang makinig, kaya kang makinig sa pari at sa obispo. Kasi noon sa pastor pa ako, Bishop, matigas ang ulo ko, Bishop hindi ako nakikinig sa aking mga superior. Kasi tinuruan niyo ako na sa Bible lang ako magsunod bakit susunod ako sa iyo? Binalikan mo Obey the Bible rather than man. Bakit mag-demand kayo ng obedience? You taught me to obey the Bible alone, diba? So pero ngayon, after the sacrament, Bishop, when it is being performed, it is being given, the absolution, makita mo, ako, kasi pastor ako, ma-compare ko yung aking sarili sa pastor pa ako, at sa ngayong Katoliko na ako, na after the absolution, I feel na clean again, and then the burden of the sin is being removed. And then pagkatapos, Bishop, yung mga pride na nag-develop dito at dito, mawas out. Tama. Dahil nakita ko mayroong kapangyarihan, kasi si Kristo mismo ang nagsabi na whose sins you forgive is forgiven, whose sins you retain is retained. Okay na lang kung hindi ka magkumpisal, kung wala talagang pare, you talk directly to God. Pero it is a great insult to the word of Jesus in John chapter 20, verse 22 to 23. Nandyan ang pare, nakakumit ka ng kasalanan, you ignore. That is pride again. So, nakita ko na ang Sacrament of Reconciliation is a sign of humility. You humble before the Lord. Tama. And you grow in humility. Yes. Totoo yan. Yes, Bishop. Ako, yun ang karanasan ko Akalain mo, meron akong kaibigang pare, si Father Fernando Carpio. Sa totoo lang, sabihin ko yun, hindi naman ako mamalaki, mas magaling ang ulo ko dun Mas magaling ang ulo ko dun. At mas magaling ako tungo sa mga tao. Pero, kahit na ganun, basta nagkumpisal ako kay Father, siya napakamababang loob, Bago ako magkumpisal, magmamano yun sa akin, Tapos naman nagkumpisal ako naman naluluod sa harap niya, At pagkatapos naman ako magkumpisal, sabi niya, I absolve you from your sins in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ay, tama yung sabi mo. Lumuluwag ang iyong kalooban. Lumuluwag. Yan ay talagang damang-dama ko rin. Yan ang karanasan ko. Lalo kung nakagawa ka ng mabigat na pagkakasala. Naku, talagang yung pasanin mo, nawawala. Nawawala. Alam mong napatawad ka. Amen. Naku, talagang, minsan, naiiyak ka. Maiiyak ka. Sa laki. Yung iba naman, karanasan ko ito. Minsan, nagbigay ako ng absolution. Paglabas ng tao sa kwan, ang saya-saya. Ang saya-saya. Hindi naman umiiyak, pero ang saya. Sapagkat, napatawad siya. Napatawad tayo. Sumisigaw. Yun, narinig ko yun. Pero, alam mo,
Sinabi ng Diyos yun eh. Ang kasalanan ninyo man na patawarin ninyo, pinatatawan nga sa kanila. Napakalaking kanon. Sa inyo noon the pastor does not give forgiveness. Wala. Wala, Bishop. Kaya ang nakita ko, pag mayroon kang kasalanan, dala-dala mo. At saka dala-dala mo palagi ang bigat. Kaya nga kung mayroon kang pastor na medyo kaaway mo, madali lang kayo magtatag ng iyong sariling sikta kasi kunting walang absolusyon eh. Puro kayo may karga. Oo. Di ba? Puro kayo may dalang bigat. Hindi nalinisan kasi saan man kayo mag-confess? Wala man kaming sacrament of confession kasi in the absence of the holy order, saan kami mag-confess? So tama naman sa amin na dito na lang kami sa Panginoon kasi hindi naman kami mga pare, wala naman kaming holy order, so wala naman kami diyan. So ang nangyari, Bishop, dala-dala namin ang bigat. So ang nangyari ngayon, ang simbahan madali lang mag-split. Ayun. Kasi ang bigat sa dibdib mo, doon siya bumirang, parang puputok sa kasama mong pastor. So madali ka lang magsabi, mag-establish ako ng ibang simbahan. Pero in the Catholic Church, nakita ko, the sacrament of the Eucharist, napakalaking kapangyarihan ito na na-preserve ang unity sa simbahang Katoliko. The sacrament of reconciliation. Kasi maisip mo man, hindi man simbahan man ito ni Jesus, hindi man ito sa akin. Kaya sa amin, pag sa amin, makipagpatayan ako kasi ako ang nagtatag sa simbahan na to. Pero dito sa Katoliko, Lord, kung gamitin mo pa ako ngayon, okay. Kung tapos na, okay na rin because we believe na this church is that the true founder is our Lord Jesus Christ. Pero kung ako ang nagparehistro sa sick bishop, makipagkaso ako sa iyo kung i-treat mo ang aking posisyon kasi sa akin to eh. Pero sa Katolikong simbahan, nakita ko na kalma lang ang mga obispo, mga pare. Kung walang magki-claim na sa akin to simbahan. Pag gamitin ako sa Panginoon, okay. Kung okay naman, magmisa lang ako. Yun nakita ko sa mga pare. Hindi man sila makipag-awayan na, wag mo akong galawin dito, ha? Akin ito. Akin ito. So nakita ko dito, Bishop, na napakalaki ang confession and sacrament of reconciliation. It was away all my guilt and my burden. Tulad sa akin na pastor na pag makakonfess ako, natural man, Bishop, magalit ka kasi as an organization, maraming magpasaway, no? So makasigaw ka sa isang convert, you feel guilty. Ngayon, kung hindi ka magpunta sa sacrament of reconciliation, paano ka magiging channels of blessings na marumi ka man? You cannot be used by God effectively because you refuse to the sacrament that will wash away all your guilt. Kasi nandiyan yun sa Biblia eh. Whose sins you forgive is forgiven, whose sins you retain is retained. So ngayon, personally as apostle, nakita ko, Bishop, na para kang luluwag, parang magkaroon ka ng bagong lakas after the absolution, na makasmile ka na naman. And then makapag-isip ka na naman na everything belongs to God. So ganyan ka, Bishop. So itong mga biblical realization ko na Malakay chapter 2 verse 7, hindi ko talaga makalimutan. Dadadalahin ko to sa buong buhay ko kasi ito ang mga katotohanan nagbukas sa aking isip. Mark chapter 1 verse 44, hindi ko makalimutan. John chapter 20 verse 22 to 23, whose sins you forgive is forgiven, whose sins is retained as retained. And then in 2 Corinthians chapter 5 verse 17 to 20 na we are the Christ ambassadors and we are entrusted with the ministry of reconciliation. And we are appealing to you, be reconciled to God through Christ. And we are the one appealing to you, be reconciled to God. So nakita ko ang trabaho sa mga apostoles, sacrament of reconciliation, na of course, saan man komportable ang mga mananampalataya, mag-upin sa kanilang buhay kung nakagawa sila ng kasalanan, doon sa amahan, sa ebanghelyo, sa pare, sa obispo, na siya, nandyan ang kanyang otoridad. At historically speaking, Bishop, nakita ko 100%, ang Katoliko talaga, ang makaparian talaga ang mayroong otoridad sa Sacrament of Reconciliation. Mahirap talaga sa amin, Bishop. Because alam ko,
historically speaking, kailan kami nag-umpisa? Wala kaming apostolic connection. Wala kaming claim sa mga apostolis bishop kasi alam namin na diyan lang kami Security Systems Commission nagpa-register. Paano namin? Kahit na ako bishop, kung magpa-confess ako, I'm guilty of my own doing. Mas magdagdagan pang aking kasalanan, bishop, because I know in the first place na I have no apostolic authority. Ngayon, alam ko na diyan lang kami sa SIC. Sino ngayon? So, I am guilty of my own doing. So, para hindi ako mag-guilty, maghanap ako ng ibang teaching na, diretso lang tayo sa Diyos. Because, I have no power to do that because I know I'm guilty. In the first place, alam ko, bishop, na wala akong karapatan dyan. Kaya, dahil lang nakatatag na ako ng simbahan noon ng yung pure gospel na ako mismo ang nag-register sa SIC, no? Parang I go with the flow na lang. Pero makita mo na Katoliko talaga. Ako, sa aking pag-aaral, bishop, kahit na maraming tinatawag natin ng mga pagkakamali, pero pinag-aralan kong maayos bakit ang simbahang Katoliko talaga. Noon, ang argumento namin, iniwanan sa Panginoon ang simbahang Katoliko dahil sa mga maraming kasalanan. Yun ang aming argumento. Pero nakita ko, ang nagbigay solusyon sa akin, bishop, ang bansang Israel. Sabi ng Panginoon na hindi niya iiwanan ang bansang Israel. Correct. Kahit na sa daming hari na luko-luko sa bansang Israel, pero sabi niya sa Romans chapter 11, verse 1 to 4, hindi ko iiwanan. Chapter 11, verse 29, sabi ng Panginoon, for God's gift and call is irrevocable. Yes. So, kung hindi niya kayang iwanan ang Israel, sabi niya, nakasulat na kayo sa aking mga kamay, O Israel. Sabi niya sa Isaiah chapter 47, verse 44 to 45, hindi ko kaya kayong kalimutan. Makalimutan ba sa inay ang kaniyang anak diyan sa kaniyang dibdib? Sabi niya sa Isaiah chapter 49, verse 15, baka makalimutan niya, pero hindi ko kayo kayang kalimutan. Tama. So kung ang bansang Israel malaming pagkakasala, hindi gini-give up sa Panginoon, naintindihan ko, bishop, at the same manner, kahit maraming mga pagkakasala, mga nagkakamali sa loob ng simbahang Katoliko, Jesus is committed, hindi niya talikuran ang simbahang ito. Correct. Christ is in the business of purifying His church. Sabi ko, wag lang kayo mag-alala. Yung mga gumawa dyan sa kalukuhan na hindi nagbabago, Jesus Christ will cleanse all of this. Because He is in the business of purifying His church. Tama. Yun ang sana yung mga tao ma-realize, kahit na sinasabi natin, the church is a communion of saints, it is a community of sinners. Amen. At si St. Peter mismo, sa pasimula pa lang, sabi niya sa Panginoon, depart from me for I am a sinful man. Hindi sinabi ng Panginoon yun. Sabi sa kanya, from now on, you shall catch men. Amen. Yan siya no? Tama. He is in the business of saving. Amen. And of purifying. Amen. Kahit hindi na, we will not have heaven on earth. Sa grupo ng mga apostol, tinan mo, si Judas, nagtaksil kay Jesus. Si Peter, dinenay si Jesus. Yung halos lahat, maliban kay John, nagsitakbuhan, iniwan si Jesus. Pero pagkatapos, ano sabi ni Jesus? Peace be with you. Peace be with you. Tapos, yun nga, pinatawad sila. Tapos, yung peace na yun, pagbibigay ng peace, pagpapatawad yun. Tapos, inatasan sila magpatawad. Yan ang, alam mo, para sa akin personally, Brother Noe, no? Napakalaking bagay yung alam ko. At ito rin turo ni Pope Francis, by the way. Pag nalaman mo na pinatawad ka, pag may lumapit sa iyo na magkukumpisal, matututo kang maging maawain. Amen. Sa taong yun. Yun. Siguro, kuminsan po, aaminin ko naman, may mga paring kuminsan nagagalit pa sa kumpisal ang payo ko sa mga Katoliko, pag pinagalitan po kayo ng pari sa kumpisal, sabihin ninyo ito, Father, binigyan kayo ni Christ ng power na magpatawad o di magpatawad. Pero
Hindi kayo binigyan ng power na magalit. Bishop, mayroong isang pastora na na-convert sa Katoliko. Then parang hindi na klaro sa pari ba ang kanyang confession na sinunog niya ang mga larawan. So parang nagalit ang pare. Oh. Ano ba yung ginawa mo? Mga ganyan ba? Parang hindi na clear sa pare yung ano. Sabi niya, alam mo ba Nui, hindi na ako bumalik doon. Sabi ng pastora na na-convert sa Cebu. Siya, ngayon, so, ang ginawa ko kasi siya sana ang pinakamalapit doon sa parokya, malapit na ang bahay nila, doon siya nagko-confess. Pagalitan man daw siya, kasi parang hindi nakuha ni Monsignor, kasi matanda na rin, kung bakit sinunog niya ang mga larawan ni Mama Mary, naka-react agad ang Monsignor. So, anong ginawa mo, pastor? Siya, doon na lang ako sa may Good Shepherd, yung may mga pari doon na mga bungol na bishop, babingi na ba? Sabi, ikaw pastor, may mabuti pa doon. Binigyan ka pa ako agad ng absolusyon. Hindi naintindihan. Paano yung magalit sa iyo na doon kasi mga matandang pare, mga retired sa Good Shepherd sa Cebu? So, sabi ko, ay pastora, maganda naman yun. Creative ka lang, creative. Mga ganyan, bishop ba na? May mga pangyayaring ganyan na sometimes hindi makuha sa pare ang point, kaya mag-react, no? Pero ano yun, bishop? Testing yun sa pananampalataya mo. Kung patuloy ka bang magpakumbaba. Kasi kung mag-react ka dyan ng negative, ibig sabihin, hindi ka nagiging nagpakumbaba sa mga kasalanan na gawa mo, mga ganyan. So kaya, bishop, nakita ko na ang simbahang Katoliko talagang, kung hindi niya gini-give up ang Israel, no, lalong hindi niya i-give up ang simbahang Katoliko. Tama yan. Kaya nakita ko, bishop, na yung aming pag-intindi, sabi ko palagi kami magsabi na maraming pagkakamali. Natural kasi almost 2,000 years na ang Katoliko. Kami, bago pa man kami simbahan, wala pa kami mga pagkakamali record kasi bago pang itinatag. Ano na lang kayo kung aabotin kami ng 1,000 years, wala kayong mga hudas dito na magsipasukan sa denomination na ito. Very good argument din yan. Very human, ha? Kaya sa amin, makita namin maraming mga pagkakamali because almost 2,000 years na simbahang ito. Kami, ang makasama kong pastor, 7 years pa ang kanilang mga denomination, 5 years, di wala ka pang pagkakamali. Sabi naman ng isang pastor, ano ba ito mga Katoliko? Ang daming santo, nagdagdag gulo. Sabi ko, pastor, natural, almost 2,000 years na marami pang santo, marami ng santo. Sa atin, bago pa, naghanap pa tayo kung sinong gawing santo natin. Sino ang gawin natin santo? Ang sa'yo, 9 years old ba yung denomination mo? Ang sa aking isang classmate, 5 years old. Ang sa akin, sinong gawin natin? Kung papayag kaya kayo, kung ako ang magiging santo sa ating mga born again, baka people power kayo. Ikaw, sino kaya magiging santo sa atin dito? Walang magiging santo, bishop. Kasi papayag kayo yung iba. 20,000 ka denomination. Ang dami, Ngayon, hindi lang 20,000. 40,000, 42,000 na ang nandyan sa record sa SIG. Ngayon, sino magiging santo natin dito na magkaintindihan pa kayo yung 42,000 ka-founder, bishop? Tama. Then, yan ang kinatutuwa ko sa iyo kapag dumarating sa isang punto, binabaling mo na lang tingnan na lang natin. Balikan natin ang realidad. Ayun. Nakita ko yung bishop. Ang gusto sabihin yan nakatutuwa ito Bagay, ito rin dapat na rule ng mga Katoliko. Rule ito sa ecumenism ngayon. Do not compare your best with the worst of the other group. Amen. And let them not compare your worst to their best. Kung gusto mo, compare your best with their best, your worst with their worst, at makikita mo siguro. Hindi naman sa pagmamalaki, nagpapasalamat tayo sa Diyos, hindi naman siguro mahuhuli ang simbahan. Amen.
Talaga kasi sa simbahan, ito ang isang napakalaking, by the way, sa ating pamumuhay. Bandang huli, ang isang talagang pinakamalaking katibayan na ang simbahan ay tunay na simbahan ni Kristo. Ang kabanalan Amen. ng maraming tao. Amen. Aminin na natin, meron din namang Gandhi dyan, di ba? Banal din yan. Bagamat yan ay inspired din by Christ. Pero, isang Gandhi. Tingnan mo naman, may mga Mother Teresa. Amen. May John Paul II. Amen. Meron tayong Padre Pio. Amen. Ang dami. Ang dami-dami. Sabi mo nga, thousands yan. Yung sa Book of Revelation, a multitude Cannot be which counted. no one can number. Yan Kaya, ako sa karanasan ko, natutuwa ako, ang dami mga Katoliko kong kakilala. Napakasimple ng pamumuhay. Amen. Napakabanal. Hindi yan ika-canonize. Pero yung kabanalan nila, marahil, baka higit pa doon sa mga ibang na-canonize. Amen. Pwede mangyari yun. Totoo yun, Bishop, no? Kahit na mga lolo't lola natin na napakabait. No? Kamakailan, si Father Malyari, sumulat ng libro tungkol sa kanyang ama. Sabi ko, nung mabasa ko itong buhay ng kanyang ama, sabi ko sa kanya, your father was a saint. At totoo, kung mababasa mo yung buhay ng kanyang ama, kanya lang, very simple. Very simple. Father of a bishop, a simple man. And he lived simply. He died simply, but till the very end, laging sinasabing, iaalay ko sa Diyos lahat. Amen. Yun talagang kabanalan. No? At palagay ko, kung titingnan natin yun, lalo na, napakaganda na sinabi mo kanina, yung apostolicity ng simbahan. Pero, napakaganda rin isipin yung kabanalan ng napakaraming mga Katoliko, lalo na nung una, yung mga martir. No? Terribling. Ikaw na lang, isipin mo, sino sa atin kaya ang makagagawa ng ginawa ni San Lorenzo Ruiz? Amen. Yung sa Japan, Bishop. Kalahin mo, ibitin ka ng patiwarik. Bitin ka ng patiwarik. No? Hindi ka makahinga. Doon sa tubig. Doon sa butas na halos wala ng space para makahinga ka. At paminsan-minsan, tatanungin, di ka ba nagbabago? Ang sagot niya, I am a Christian. At ang nanindigan siya doon sa sinabing, ako'y Kristiyano at may 1,000 buhay man ako. Iaalay ko para sa aking Diyos. Amen. At sa aking kapwa-tao. Pero natutuwa ako yung sinabi mo kanina at yun dapat po nating isipin. At madalas nating isipin tayo mga Katoliko at yung mga kapatid din natin. No? Makababalik ba kayo kay Kristo at sa mga apostol? Amen. Sino ang makapagsasabi na sila ay nakababalik sa mga apostol? Amen. Apostol ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Orthodox, pwede magsabi niyan. Pero, Amen. alam nyo, sa kanila naman, wala naman yung katulad ni Peter. Amen. Di ba? Alam mo, Bishop, ganito, sabi ko, ang tinanim sa amin na ang Katoliko talaga is doubtful, no? Doubtful ang kanilang claim. Pero dumating ako sa punto na kung granted na doubtful ang historical claim sa simbahang Katoliko, then as a result of that, magtatag ako na aking sariling denominasyon. Kung mas doubtful to, mas doubtful ito. Totoo nga naman. Yan ang gusto ko sa iyo, mga human turns. Dumating ako sa punto, Bishop, nga, sige, doubtful. So, itakwil natin yan. Doubtful ang historical validity.
magtatag na din ng sa atin. So naisip ko kung doubtful yan, kaya lumabas tayo dyan, kay doubtful, nagtatag tayo ng sa atin, mas worse ang pagka-doubtful nito. Mas worse ito. Then sabi ko na ito na yun ang Apostolic Church. Parang naninindig ang aking balihibo. Hindi mo maamin, ha? Oo. Kinikilabutan ka. Kinikilabutan talaga ako ng, ito na ang totoo. Then, magkuha ako ng mga verse sa Biblia para i-justify ko sa aking itinatatag na denominasyon. Kung doubtful yan, sabi ko doubtful, nagtatag ako ng aking sarili, mas worse ang pagka-doubtful nito. Hindi lang doubtful ito, hindi lang ito mas doubtful, mas worse ang pagka-doubtful nito. And then, mamulot ako ng verse sa Biblia para i-support ko sa aking claim. Alam ko, Bishop, na nagsinungaling ako eh. Ayun. Very good. Ayan ang nakatutuwa. Ang iniling natin, tayo po lahat, hindi naman mga protestante lang, mga katoliko rin, yung honesty in the Lord, truthfulness in the Lord. At nagpapasalamat po tayo, binigyan tayo, tinulungan tayo mabigyan ng liwanag ni Brother Noe Doa. Marami na, Dora pala. Bishop, maraming salamat din. Okay. And God bless you. Thank you po. And may the Lord keep on helping you bring light to others. Salamat po, Bishop, sa ating mga tagapakinig. Maraming salamat po sa inyong lahat, Bishop Ted. God bless you all. Amen.